Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. RG De Dios! RG De Dios, good evening! Good evening, bro. Narinig ako. Yes, narinig ka bro, go ahead. Good evening. Madilim kasi dito, di na ako magbuksan ng camera. Meron ako tanungan kasi mukhang napapansin ko yung parang spiritual warfare na ano. Kasi si tita kasi, yung inalagaan ni ate, yung kanyang ulirat, medyo matanda na kasi, syempre may pagkaulyan na. Kaya lang, ang problema, pag kinakausap siya, ang mga patay, nababanggit niya. Tapos pag sinabi sa kanya na patay na, sabi niya, nakita ko pa lang kanina gumaganon siya. Tapos, pangalawang kwento ay yung pag nagdadasal sila ng rosary, hindi pa natatapos. Nainis siya kasi tagal daw, paulit-ulit. Kailan ba matatapos? Walang katong nagreklamo siya ng gano'n. Tapos pangatlo, lagi siyang pumilit na umalis. Kung ayaw niya umalis, ako alis. Mga gano'n na kanya naging attitude. Yun may mga manifestation ng nung attack or what if demonic possession, mga gano'n. No, tungkol sa ganyan, ang mga bata at matatanda talaga ay very sensitive sa at madaling ma-open ang psychic abilities. So, malaking posibilidad na yung sinabi niyang nakita niya kanina na matagal ng patay, di yun imagination, kundi tungkol yan sa psychic abilities niyang na-open. At lalo na pag mga matatanda na. So, mas mabuti na gamitin yung holy oil para i-cross sa kaniyang mata at tinga kung sakaling may marinig siya at may mapakita. Yan po. Meron kasing dito meron kasing tumawag, okay no? Hello te! May tatanong lang po ako, bro. Ano yan te? Brother Windel. Brother Wendell, go ahead. Apo. Ito ba yun? Brad, may tatanong lang po ako. Sige te, go ahead te. Tungkol po ito doon sa sumpa. Then? Or pinatay ko po muna. Pinatay ko po yung isa tika. Okay. Kasi po, hindi po tayo live po, bro. Hindi po Live to. Live po. Yung tungkol po sa sumpa. Totoo po ba yun na pag sinumpa po ang isang tao ng patay na po, may tala po ba yun? Ano yan? Tsaka may sumpa ang isang tao na patay na? Nagsumpa yung sinumpa niya yung Tagalog ba niyan? Sinumpa po niya yung
isinumpa po niya. Tapos yung nagsumpa po ay patay na. May talab po ba yun? Okay, Brother Wendell. Tapos po nung Ah, yung nagsumpa siya, may habak po siya, may habak. okay, Brother Wendell, yung may taong nagsumpa, merong habak, pero ngayon patay na siya. Tumatalab pa rin ba daw yung ano, Brother Wendell, yung kanyang sumpa? Brother Wendell? Yes, una, yung curses and spells, sumpa, ay demonic spells yan, no? Tatalab ba yan? Pwedeng tatalab kahit patay na ang nagsumpa. Pwedeng tatalab dahil may bahagi naman sa tao na hindi mamamatay ang kanyang kaluluwa, no? Pwedeng tatalab kung ang isinumpa ay wala sa state of grace. Pero kung nasa estado ng grasya siya, so protected siya. Okay, te? Opo. Ito po, kasi nung namatay siya, nung pagtanggal sa habak, kasi bawal sa ospital ang habak, pagtanggal po sa habak, namatay po siya. Ngayon, nakuha po nila ang habak. Ano po ang gagawin sa habak? No, Brother Wendell? Una, dahil meron na siyang mga occult paraphernalias, namatay siya, so malaking posibilidad na ang taong yon dahil sa kanyang mga occult paraphernalias ay open na ang kanyang psychic abilities. No, may nagtatago na sa kanyang katawan dahil sa pagsangguni niya sa occult paraphernalias. Now, kung namatay siya, hindi niya ibinigay ang naturang anting-anting o habak, kusa na lang kinuha. So, ayon sa mga eksperto na automatic daw umano nalilipat yung mga fallen angels na nasa kanya. Nasa kanya yung mga fallen angels dahil sa mga occult practices, occult paraphernalias, automatic lilipat sa sino man na nandyan nang siya ay naputulan ng hininga. Oo, yun ang delikado, no? So, ano ang pwedeng gawin sa mga occult paraphernalias? Surrender nyo sa pare ninyo. O kung meron mang exorcist sa diocese ninyo, isoko ninyo. Okay, te? Bro, di ko marinig si Bro Wendell. Di mo marinig? Opo. Narinig kita si Bro Wendell, hindi. Umahampas naman po yung ano mo. Narinig kita, bro. Si Bro Wendell lang hindi. Hindi mo narinig si Brother Wendell. Hindi po. Umista. Ulitin mo lang, Bro Jando. Pinindot ko kasi itong button na ito. Yung audio ni Brother Wendell pumapasok dyan sa iyo. At tinitingnan ko naman yung mikropono, humahampas naman siya eh. Ewan ko lang, baka siguro mahina lang yung kanyang boses. Hindi mo ganun narinig, pero humahampas po yung microphone po dyan, te. Nakikita ko naman sa screen eh. Na yata. Sino ba mahina ang Kel? Mukhang sa'yo ang mahina, te. Ayan, Nakakonect ka sa baba? hello, te. Naririnig ako dyan? Hello po. Opo, narinig kita, bro. Ganito na lang, te. Yung sagot ni Brother Wendell doon sa tanong mo kanina, panoorin mo na lang sa replay. Kasi connected talaga dyan yung yung audio niya. Di ko lang malaman bakit sinasabi mo na di mo naririnig. Naririnig nga, humahampas naman yung microphone dito. Biglang umistap si Okay, so nakita ko kanina mukhang ka kaya sumisinyas ka na, maganon ka. Ano ibig sabihin nun?
Magano? Pinaparinig ko rin po Ha? kanila. Sila po ang tinawag ko para marinig din nila yung mga sila po yung victim. Ah, sila yung victim. Yung Yes nasa po. likod mo? Yes. Ah, Ito po. ayan na nga. Ano mo lang te sa ano te? Sa... Ayun. Ano mo lang sa ano te sa replay te. Kung ano yung sinagot ni Brother Wendell doon. Kung hindi malinaw sa'yo. Pero yung sinabi niya kasi na ano na... Yes, tumatalab pa at naipamamana pa yung ano, yung contamination ng naturang occult practices. Para mas malinaw yung sagot, Ang i-replay mo na lang yung ano, yung parte nito na nagtanong ka. ang habak po ay nasa bahay pa. Ah, Nasa Mindanao pa. Nandito sila sa Maynila. may habak ka, may habak? Hindi, yung habak, itinago pa. Yung may-ari pa ay na, pero yung habak, itinago pa, nasa bahay pa. Ano ang gagawin? Ano yan te, ang gawin mo doon is i-break yon, i-break seals and consecrations, tapos ilibing. Then i-surrender nyo sa ano, it's either ilibing nyo, o sunugin nyo, or i-surrender nyo sa pare, basta i-break seals and consecrations muna siya. Dahil yung contamination ng naturang habak, continuous pa rin sa inyo kahit napatay na yung may-ari. Okay ba yan, te? Oh. Sino po ang mag-break? Pwede ikaw. Pwede ikaw, pwede yung anak mo. At mag-renounce kayo lahat. I-renounce nyo yan in front of the Blessed Sacrament. I-renounce nyo yung inyong occult involvement. Kung meron mang gumamit sa inyo ng habak, i-renounce nyo yon. Lahat ng mga non-Catholic beliefs and practices, i-renounce nila yon. Paglapit sa albularyo, pag-cross sa noo ng na gamit ang dugo ng manok tuwing birthday, yung mga padugo, yung mga ritual na hindi naman turo ng simbahan, o yan, no, nawala na naman siya uli. So yung kanyang signal talaga ang problematic dito, hindi yung akin. Hello, te. Yes po, bro. Yun ang gawin mo, te. Panoorin mo na lang sa ano, te, sa ang replay, te. Panoorin mo na lang yung replay kung paano sinagot yung tanong mo ni Brother Wendell. Kung paano ko sinagot yung tanong mo. Panoorin mo na lang sa replay pagkatapos ng live. Sige po. So, bro, sino ang mag-break nung habak? Ikaw. Ay, ako? Anak po, asawa lang ako ng anak niya. Asawa ka At saka ng nasa Mindanao yun. asawa ka ng anak niya? Opo, tapos bayaw ko po yung kapatid ng mister ko po yung na doon. Uy, Na teka muna. Brother Wendell, Oo. sino magbi-break to, Brother Wendell? Tsaka nasa Mindanao yun, nasa Maynila po, bro. Brother Wendell, Di natin alam talaga ang lalim ng mga posibleng contamination nila. Mas mabuti na lapit sila sa Ministry of Liberation, Office of Exorcism, para magabayan sila. At una nilang gawin bago sila maglapit, yung general confession mismo. ayun, basta sinagot natin ni Brother Wendell, Opo. te. Panoorin mo na lang sa replay yung Butuan po malinaw. sila, butuan. Butuan? Andun si Butuan, meron, apat na sila. andun si Father Dennis Fresco. Father Michael. Si Father Dennis. Alam niya kung paano i-break yun. Opo, maraming salamat po, bro. Thank you sa iyo, te. Ayan. More power po, punto por punto. Marami akong natutunan. Ako Okay. po ang nag-encourage sa kanila. Okay, thank you, te. Thank you, te. Yan. So, yun ang tanong si Ate Olga. Maraming salamat, Ate Olga, and bye-bye.
Brother Will Sabanal, good evening. Hello bro, palang gabi sa lahat mga kapuntos. Dalawang tanong bro. Dalawang tanong, go ahead. Bro, natay official teaching kabayan kaning sa Holy Hour. Every Friday ni siya bro. Holy Hour every Friday. Every Friday ba ni siya? Holy Hour. Kami nag-Holy Hour kami dito once a month lang. First Friday of the month. Pero wala yung specific nga kuan bro. Ayun ang napili ni Father Darwin na mag-Holy Hour kami first Friday of the month. Ang every Friday namin yung yung Station of the Cross. Yun ang aming every Friday. Pero first Friday of the month, mag-Holy Hour kami rito. May pari pang kasama namin na iba na sa mga gustong mag-confess. Isa lang bro sa isang buwan. Sa amin dito, ewan ko lang kayo sa iba. Sa amin, first Friday of the month. Ay, kalawang tanong bro, ning okay lang bro, ning dito ako sa work nag Holy Hour. Naglantaw ako sa YouTube live. Uy, Brother Angel. Okay ba daw yung Brother Angel na siya ay nasa work? Nanonood lang siya sa live na Holy Hour. Brother Angel. Yes, unang-una ang Holy Hour namin din sa amin noon every Thursday siya. So may confession tapos may parang adoration dun sa dun sa monstrance, dun sa Blessed Sacrament. So yung natin kakaiba yung mo, diyan ka lang sa although hindi naman siya holiday obligations, wala naman po siguro problema doon kapatid, no? Kasi mas maganda talaga kung nandoon ka talaga sa church. Ang laging ina-advise sa atin ng makaparian, no? Hangga't kayang pumunta sa church, mag-church po tayo, no? Iba pa rin yun kaysa dun sa online. Kasi ang online was made only for those who cannot hindi talaga there's no reason talaga na makapunta sila sa church. Ngayon, siyempre dahil nga baka may trabaho ka wala naman tayong but natin yung Holy Hour. Completely different yun kaysa dun sa Holy Mass. Ang Holy Mass kasi hindi yan valid sa yung online sa mga walang sakit. Ang halimbawa, mag-online ka lang ng Holy Mass dahil gusto mo lang, kasalanan 'yon. So dapat talaga sa church mismo. But yung Holy Hour na wala pa tayong alam tungkol sa Holy Hour online. But of course, lagi tayong bumalik sa basic ng church teachings. As much as possible, we need to go to the church, lalong-lalo na kung kaya naman po ng schedule at kaya ng katawan natin, kapatid. Okay lang bro, Angel, kung mag-Holy Hour ka sa church at the same time dito po ka mag-rosaryo ba? Yes naman, ang rosary naman po natin, turo na simbahan kahit saan, basta't focus, focus ka at laging seryoso po tayo, honest, sincere sa pag-rosary. Anytime po, pwede tayo mag-rosary, even twice, 3 times. Kahit lahat ng mysterious, gamitin mo. Pwede po kahit saan, but make sure, lagi ko sinasabi hindi natin, may nagsabi dati dyan na nakikinig, sinabi, parang na-misinterpret niya yung sinabi ko na wag. Dahil sinabi kong wag, akala niya wag lahat. Hindi, kasi yung nagtanong dati, divine mercy siya, nag-aalala siya. So, kumbaga, hindi siya focus. So, dapat, ang sabi ko, wag kang magdasal kung alam mong hindi ka makakapag-focus. So, hindi ko sinabing wag kang mag-divine, no. Mag-pray tayo, just make sure, focus, at seryoso tayo sa pagdadasal. Yun ang sinabi ko. Hindi ko sinabing wag kang magdasal. No. Wag kang magdasal na hindi focus. So, yun po yung sagot natin lagi rito. So make sure you can always pray the rosary, the divine mercy anytime, but make sure yung sincerity and honesty, yung focus at yung pagka-serious mo sa pagdarasal ay nandoon. Yung walang distraction.
doon mas solemn ang prayer natin, kapatid. Kahit saan naman, okay lang po yun. Okay bro. Salamat bro. Magandang gabi sa lahat. Maganda yan bro, sa trabaho mo mag-grocery ka. Napakaganda na matutuwa si Mama Mary kasi mukhang solemn na solemn sa lugar mo. Mukhang tahimik. Yan ang gusto ni Lord, no? Tsaka ni Mama Mary. Yung kasi it's a communication with God yun, no? And at the same time, na devotion to Mama Mary, natutuwa. At sabi nga ni Mama Mary, lahat daw sa private revelation na paalala sa lahat daw ng devoto niya, I will leave them to my divine son. Sabi niya, ang sarap ng sinabi ni Mama Mary doon sa private revelation niya nung nag-appear siya. So, pray the rosary po, no? Sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Kahit saan kayo, but make sure walang distraction. Yan po. Marites Ruba, good evening. Unmute bro, unmute. Click mo yung unmute bro. Magandang gabi po, Brother Jando, at sa lahat ng buo ngayon ngayong gabi sa punto per punto. May itatanong lang po ako. Kung pwede ba ako mag-deliverance prayer dun sa bahay? Tagaliti po ako, Brother Jando. Kaso lang, di po ba sa pagdi-deliverance ang authorize yung panganay, di po ba, Brother Jando? Pangatlo po ako, yung panganay po namatay na. Yung panganay namin Pwede, na bro. kapatid. Pwede. At tapos yung pangalawa ko naman na kapatid po, ibang klase yun, pastor yun ng born again. Kaya Pwede, bro. hindi talaga siya pwede mag-deliverance. Ngayon, ako po yung pangatlo. Ako po, talagang pure Catholic po talaga ako. Mayroon po akong handbook po dito ni na deliverance handbook ni Father Sikia. Diyan ko pa ngayon sa inyo na order po sa inyo, Brother Jando. Pwede po ba ako mag-conduct ng deliverance prayer doon sa sa bahay namin, kasi talagang ang paniniwala ko po talaga sa bahay namin parang na-infested ng ng Pulling Angel. Kasi nung binatilyo pa ako, nung nandun pa ako sa probinsya, kasi sa ngayon, kasalukuyan, andito pa ako sa NCR. At nung nandun pa ako binatilyo pa ako doon sa doon sa amin, sa Leyte, gabi po yun. Namataan ko po na parang may ambilis na nakapansin ako na parang spirit, po siya, yung parang espiritu. Hindi siya tao, pero parang medyo kulay puti na medyo makintab na, yun ang napansin ko na bilang nawala. Tapos yung kapitbahay po namin, nakakita din po dyan sa loob ng bahay namin na may naglalakad daw na tao na galing sa kwarto namin, papunta doon sa silangan, doon sa sala namin. Kasi po, Brother Jando, noon, nalaala ko, kasi itong lola po namin, pero yung lola namin, yung nanay ng nanay ko, patay na yun. Nung kahit buhay pa siya, naalala ko na may nakita pa ko na nakaligpit na damit yan, na yung po ba, yung anting-anting. Kasi meron siyang kapatid na na albularyo, na lalaki. Parang siya yata nagbigay yung kapatid na albularyo. Tapos yun yung parang yun din ang ko noon At saka yung lula ko rin noon nung nagka-cancer ng sakit ng cancer, laging dinalaw yun ng kapatid niya na albularyo. Inanuhan ng papel ba na mayroong Latin, tapos nilagay sa tubig. Ganon din yung yung kapatid ko noon. Naniniwala sila sa yung bunso namin na babae, may umaano doon na albularyo doon sa bahay namin, bumibisita. Tapos hindi na yung mga kapatid ko, hindi nagsisimba. Tapos magsimba man matagal, bihira lang. Bali ako na lang po ngayon talaga yung natitira po na devote ngayon sa Roman Catholic po. Dahil po sa pagkikinig ko po sa inyo, napalapit talaga ako ng masyado ngayon sa pagdidebosyon kay Mama Mary at sa kay Jesus Christ. Lagi-lagi ako nag-rosaryo po, Brother Jando, dahil po sa inyo sa kakapakinig ko.
Okay, unang-una bro, ang gawin mo eto. Tanggapin mo muna yung general confession ka muna para masiguro natin na malakas ang kapangyarihan mo, no? Mag-general confession ka muna. Opo. And then tumanggap ka ng magpa-anoint ka muna sa priest pagkatapos ng general confession mo. Lahat ng kasalanan mo i-confessal mo. Sige po. And then magsimba ka. Tumanggap ka ng Eucharist. And then pagkatapos i-deliverance mo yung bahay nyo. Opo. Sa ngayon lang pa ako hindi nakapagsimba kasi po ay andito na ako nakatira sa kapatid ko. May inintay pa ako na na kaso ko ba dahil dinipanda ko yung agency. Dating gwardiya po ako. Nung dati doon sa tinitirahan ko, every weekends po, nagsisimba po talaga kami ng asawa ko. Saka pupunta sa Baklaran ng kumpisal. Ngayon na lang po kasi nabusan talaga ng budget. Hindi na kami nagsisimba. Nagro-rosaryo na lang kami dito sa loob ng kwarto ng kapatid ko ng bahay niya. Basta yun bro, yun ang Kaya gawin mo yun. bro. Yun ang gawin mo. Sundin mo lang yung instruction na binigay ko din. Yun ang gawin mo. Ganun po ba yun? Okay na ba yun bro? Sige lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Brother, bakit hindi po kayo makapagsimba kapatid? Napakahalaga pa naman nun. Opo, Brother Angel, pasensya na po. Wala talagang wala kaming pera ngayon. Dito lang kami nakakitira sa... Bahan? May arthritis po ako, Brother Angel. Kaya hindi ako makapaglakad ng masyado. Hindi ako masyado makapaglakad. Wala kaming pera na panggastos sa Dito lang kami nakikitira sa kapatid ko habang didibanda ko sa sa manikilim ko sa Inilaras Kaya dito muna ako nagtatambay sa kapatid ko. Kaya pag nabayaran at pag okay na lahat, pati ng sis ko, uwi na kami sa probinsya sa Leyte. Yun nga yung bala ko. Sinabi ko kay Brother Jando na i-deliverance ko talagang bahay namin kasi talagang 100% talaga yung kutob ko. Tinatanong ko nga yung pamangkin ko kung andun pa ba yung Latin na yun na yung damit na yun na sinasabing anting-anting. Meron pa nga Brother Jando na yung triangle ba na yung triangle na parang bronze na yung parang medalya na may one eye yata yung nandun nakalagay. Sabi wala na raw doon. Kasi po, brother, ang inaalala po kasi natin dahil nga baka nangyayaring ganyan dahil nga sa hindi na pagsisimba, which is alam na muna natin grave sin, mortal sin po hindi makapagsimba. So yun nga, kung may dahilan kayo, sana po kahit in any reason naman pwede kung yung holiday obligation na tinatawag, tandaan po natin ang pagsisimba natin is napakahalaga po the third commandments of the Lord yun, yung araw ng pamamahinga yon. At least hindi siya the whole day nga kumbaga ginawa ng Catholic teachings natin na at least 1 hour lang to adore God, to praise God, and siyempre to eat the body of Christ. And napakahalaga po nun sa kaligtasan. At dahil nga yung pag hindi ka nakapagsimba talaga unless may talagang valid reason. So baka yun ang isa sa mga yung alam niyo yun, yung the Holy Eucharist kasi napakahalaga, lagi natin tanggapin yun, to be the state of grace kasama yun. So pag walang sa state of grace, usually yung mga nasa mortal sin talaga, yun nga, isa yun sa door opening nga nung mga bad spirit. So kaya baka isa yun. And then kung ang suggest ko po, kung talagang valid ang reason nyo na may sakit kayo at walang pera, na ewan ko kung talagang valid para sa Diyos po, you can do online mass po. Meron naman po tayong online mass dyan, at least every Sunday, o kung kaya mong everyday, total online lang yung live. So at saka pag nagmisa po kayo sa online mass, kailangan yung talagang focus, tapos parang nakasimbahan kayo. Pag sinabi lumuhod, luluhod po. Pag Holy Eucharist prayer na, yung consecration, talagang focus tayo doon,
At least po suggestion lang po, no, bilang kapatid, na sana kahit online mas lang po, no, and then do the act of contrition. Kung may internet ka naman, act of Opo. contrition po prayer, nasa internet yon, sabihin mo lang act of contrition prayer every day po, i-pray niyo po yun. Kasi hindi ka makapagkumpisan lalo yan, walang confession lalo na. So medyo medyo nakakatakot lang baka yun nga, baka isa yun sa dahilan na nare-retaliate tayo sa mga kung ano na infest yung bahay natin. So please, kahit online lang po kapatid, kung valid ang reason nyo, na po, magsimba po tayo kahit online. At saka yung act of contrition, laging dasalin po. Sa lahat ng nakikinig ngayon, ako araw-araw yun, lalo na pag night time, bago matulog. Act of contrition, nasa internet naman, kung di nyo kabisado, idasal po natin din lagi after ng Holy Rosary. Yun po kapatid. Nangyari lang naman yun po, Brother Angel, na yung sinasabi ko yung bahay namin doon, na may napapansin doon na na may engkanto, yung tinatawag na Fallen Angels. Noon pa yun, nung matagalan na panahon, yung binatilyo pa ako. Tapos yun nga po, at andito ako sa NCR ngayon, matagal na ako dito. Ang gusto kong mangyari, kung pag umuwi ako, i-deliverance prayer ko doon. At sinabi naman ni Brother Jan doon na authorized pala ako. Kahit pangatlo akong anak, dahil yung kapatid namin namatay na. Tapos yung pangalawa, Pastor Bunagin, at lalong hindi siya pwede doon dahil iba yung pananampalataya niya. Kaya natutuwa din naman ako na pag umuwi ako, yun ang gagawin ko kasi talaga yung paramdam ko talaga yung doon sa bahay namin na parang walang biyaya at saka Pero grasya ng bahay namin. brother, dapat nasa state of grace ka, kasama yung yung state of grace ka, kasi delikado yung gagawin mo, lalo na kung wala ka sa state of grace. Alam mo ba yun? So kung magdi-deliverance ka sa bahay niyo, mga bad spirit yon. Kung wala ka sa state of grace ka, pwede delikado rin. So kaya nga sabi ko, kailangan po talaga yung kung mag-misa or mag-online mass kayo, kailangan po talaga yung bago kayo umuwi. Yung pala sa probinsya yung sinasabi nyo, no? So Opo. kailangan nyo nang sabi nga, mahirap mo mag-deliverance kung wala kayo sa state of grace. And part of that is, dapat lagi po tayo nagsisimba. Ang part ng Opo. state. Opo. So yun lang po yung may advice namin, no? Bago nyo gawin yung deliverance. Yes, you are authorized, but the problem po dito is, ba kayo? Nasa state of grace ba kayo? Sabi nyo nga, hindi kayo timba, medyo delikado po kapatid, no? So, make sure kahit online lang muna ngayon, at yung act of contrition lagi dasal natin. Pero dati po nung hindi pa kami lumipat dito sa kapatid ko, nung nagagwardya pa ako, madalas pa ako yung halos every weekend talaga nagsisimba. Tapos madalas kami asawa ko doon sa Baclara magkumpisal. Madalas kami magkumpisal. At saka yung pala po, Brother Angel, lalong talagang binibigyan ko yung importante talaga yung pagkumpisal. Kasi nabasa ko doon sa prayer booklet ni Saint Faustina, na sinabi ni Jesus Christ kay Saint Faustina, na nabasa ko na andun lang ako sa kumpisalan, andun lang ako sa likod ng pari nagkukubli. Kaya napakahalaga po pala talaga yun, Father Angel. Kaya nung nagkumpisal nga ako doon, gingiyak-iyak talaga ako. Kaya kung nagkukumpisal po ako doon, tapos yun ang ginagawa ko, nag-deliverance prayer po yung mga yung mga anak ko, asawa ko, kasi nabanggit kasi ni Father Darwin Gitdiano noon. Kasi 2021 pa po ako dito sa Punto po. Ang sabi ni Father Darwin Gitdiano, araw-araw kayo mag-deliverance. Kaya tama po sinabi ni Father Darwin. Kaya nga po ngayon, tigil muna yung pag-deliverance mo kasi alam ko may mga kasalanan na naman ako. Saka wala na rin ako ditong holy water. Wala na rin akong holy oil. Bro Wendell, pati yata yung Santo Niño dyan yun, no? Santo Niño Palaboy ba yata? Bro Wendell, i-focus mo nga, bro. I-focus mo nga sa Santo Niño po. Santo Niño.
Ayan. Oo nga. No? Yung isa yun. yung isa, yung may nakataas ang kamay, bro. Dalawa yung Ma- sabi ko. Palaboy, oh. Original yung isa. Ito, di ba yung Hindi yan. Yan, yung isa. Focus Yan, mo dyan. yan. Bravo yan. Bawal po yan, kapatid. Oo. Bawal po ba ito, Brother Angel? Ayan, bro Wendell. Bawal So, po ito. dapat may isuko yan sa pari na lang dahil kung kayo na di pa sure natin, lalo na yung sinabi mong may nakita noon, delikado kung may open ang psychic abilities mo, so mas madali kang maharas. Suko na lang yan sa parish priest ninyo. Opo, Brother Wendell, binili po ito nung dalaga pa yung asawa ko, dun sa Baklaran yata kung nabili niya. No, nung so nag-asawa matagal na namin yung palang asawa ko, dala-dala ninyo yan. At tindahan natin ang Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. bawal pala po pala ito. Napabindisyonan na namin po ito dito sa may, sa apil ng, dito sa may Upper Bigutan. Dapat sinabi ito ng pare pala na bawal yan. Sige, May mga pare talaga magbindisyon ng ganyan din. Pero sa ibang mga diocese, di na yan binibindisyonan dahil hindi yan ang original, no? Ang palabo yan. Oo nga po. Opo, tama po yan. Kasi sinabi din ng Bombay na parinder na pare doon na that one is an original. Ito yung sinasabi. Yes, Yung yung po, pula. ito nakapula po. Yan lang po dapat lahat ng nakikinig Oo. na Yan Sige po yung nasipahan ng nakapula. Opo. At anong gagawin ko po nito, Brother Wendell? Dadalhin po na lang namin ito, i-surrender sa pare doon sa sa simbahan. Surrender na lang. Sige po. Okay. May tatanong lang pa ako. Mamaya po ba, meron po bang mamaya yung sa sacramental blessing? Wala na akong holy water dito. Sunday night bro, Sunday night. 10 p.m. Ayaw nga pala Kung hindi lang sana mabugbog sarado si Padre, magkakaroon ng sacramental blessing sa gabi. Opo. At may sabihin po pala ako, kasi talaga noon, simula nung nag-ano ko dito sa punto por punto, nagkikinig po talaga ako sa inyo. Simula nung 2021. Kaya, hindi ko pinapaligtas yung yung pag-rosaryo. Baka man kami sa panalangin dahil minsan natatamad na rin itong yung asawa ko napapagod dahil busy siya. Isa na lang yung panalangin, pero yung po talaga, Brother Jango, itong panalangin na yung tawag dito, yung Santo Rosario, hindi po talaga pinakalimutan. Ewan ko lang po kung kasi may pinto pa po sa inyo. Doon sa panatip po na tinitirahan ng gwardiya pa po doon sa Bikutan, kasi ngayon sa Caloocan kami. Mga bandang mga alas 2 siguro yun, mga alauna. Nagising ako. Tapos, di ko lang alam kung naalimpungatan, pero hindi naman siguro kasi nakita ko talaga na madilim. Madilim yung yung loob ng kwarto namin. Kasi yung kwarto namin, nandiyan yung CR, nandiyan yung kusina, nandiyan yung tulugan, nandiyan yung sala. Pagka dilat ang mata ko, napansin ako na parang may mga demonyo ng mga, ang dami nila nandun sa may tabi ng ng dingding. Tapos nagtaga na rin ako, wala nang ilaw dun sa CR. Kaya medyo may pagkamadilim talaga dun sa loob ng kwarto kahit maliit lang kwarto namin. Kaya ang ginawa ko, hindi pa rin ako nang isip ba na inconsious pa rin ako. Na binanggit ko yung prayer na Abaginong Maria. Hindi pa natatapos yung Abaginong Maria. Alam niyo po, Brother Jando, parang himalat din siguro yata yun eh. Himalat talaga. Lumiwanag na yung ilaw ng CR. Tapos nawala na rin yung mga doon, yung nakikita ko na
napapansin ng mga demonyo. Kaya di ko lang alam kung dahil siguro sa kapapanalangin ko ng itong Santo Rosario o inaano na ako ng demonyo. Kumbaga gusto, di ba sabi niya yung katuruan ng simbahan, ang demonyo ay babalik at babalik pa rin. Lilinlangin pa rin tayo para magkasala, para gagambalain pa rin tayo ng demonyo. Kaya nga po siguro yung ganun eh. Basta, yun na yun bro. Anong sinabi ni Brother Wendell tsaka ni Brother Angel, yun na yun. So, mas malaking posibilidad na open ang kanyang psychic abilities, Bro Jando. Nako, bukas ang iyong psychic ability. Nakakita ka, biglang nawawala. So, kailangan mo nang ipa-close yung bro, psychic ability mo, bro. Pero Brother Wendell, gabi-gabi naman ako nag-rosaryo. Kahit na kapatid, na gabi-gabi mag-grocery, kung bukas ang psychic abilities, dami gang nagsisimba, nag-receive pa ng communion, pero bukas ang kanilang psychic abilities. So, kailangan talagang masarado dahil contamination yan. Ganun po ba? May pagkakataon pa rin na natutulog ako na parang nagugulat ako eh. Nagugulat. Pero minsan lang naman. Kaya ano po bang gagawin? Yun na yun, yung confession, tapos anointing, tapos receiving Eucharist Sacrament. Yung di lang yan, dahil parang hindi, ito kasi, lalo na pagbukas ang psychic abilities, hindi lang tayo para naghuhugas ng dumi sa sasakyan. Ito'y magdala talaga sa bawat isa patungong kabanalan. At kung anumang mga bahagi sa buhay na nabuksan, dapat yun siyang masarado. So, yung rule of life, yung curse, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. So, general confession. At kung talagang open ang psychic abilities mo, so kailangan ma-close yan. Sige. Yun na nga ang balak ko nga po sana, Brother Wendell. Sabi ko, puntahan ko pa yan natin doon si Father Darwin. Kasi alam po natin kung makuha na natin yung pera. Sabi ko nga sa kanya, kasi ang Leyte at saka Bohol, kalapit lang naman yan. Saka yung mga apelido po namin talaga, galing sa galing sa Bohol yung apelido namin. Mga Roban apelido. Sige po, at Brother Wendell at Brother Jando, Brother Angel, maraming salamat po sa inyo. Tulong nyo. Sige, gagawin ko po yan, yung payo niyo sa akin. Okay. Salamat po. Okay, Salamat. thank you. Thank you bro sa iyong pagsangguni sa aming mga sagot. And kailangan na natin tapusin ang programa ito dahil lagpas na po alas 10. Atin mo nang unahin na pasasalamat. Unahin mo natin kay Brother Aljan Bagatna. Brother Aljan, ikaw muna unang pasalamat bro. Yan. Narinig ako, Brother Jan ba? Sige bro, go ahead. Ayun. Yan bro, thank you so much na sa lahat na sumusuporta kay Mr. 71 Catholic. At una-una pala, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos kasi nakabalik tayo dito sa programa ng Punto. At thank you so much kay Brother Junri na nagbigay na naman ng dagdag kaalaman sa atin. At yun po, thank you so much po sa patuloy na sumusupport na pagsuporta kay Mr. 71 Catholic. Dahil po kahit paano, thank you so much pala sa nag-donate ng libro kahit hindi ko pa nabasa, hindi ko pa nasimulan. Thank you so much po sa kahit alam kong hindi ko masyadong makakayanan, pero binibigyan niyo ako ng pagkakataon na makapag-aral. Thank you so much sa mga librong ito at asahan niyo po, babasahin ko po ito. Thank you so much at back to you, Brother Jan. Okay, dito tayo kay Brother Romel Palma naman. Brother Romel Palma, ikaw naman pasalamat bro.
Alright, thank you so much no, sa ating Panginoon dahil patuloy ang kanyang pagbibigay ng grasya po sa ating lahat no sa araw-araw nating binibigyan tayo ng buhay no at kahit na sa mga trials and difficulties no nagpapasalamat po tayo and nagiging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Thank you so much din po no sa very active and supportive na pari po na nag-i-invite po sa atin sa mga activities po like recollection po, si Reverend Father Tomas Dilicana, and pagpanalangin nyo rin po ang mga activities namin po no, with him. At bukas po yun, no, August 19-20 meron pong recollection, August 26 recollection pa rin, 27 and 28 recollection pa rin po yan. At saka 28 ng hapon ay mayroong meet sa Exorcist Priest po ng Archdiocese of Baharro. Mga kapatid, maraming salamat po at patuloy po nawa kayong sumuporta po sa ating pong programa. May God bless us all. Back to you, Brother Jendo. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. Tayo kay Brother Angel Santos. Angel? Yes, muli, salamat. Maraming salamat sa Diyos, no? Unang-una sa lahat, sa kanyang kapurihan, no? At kalwalhatian, at sa salamat siyempre sa buhay, no? At sa pagkakataong makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng punto por punto. At this is a gift from God, no? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, lahat po na nakikinig ngayon, no? Nag-iisa yata ito sa buong mundo ngayon, lalo na sa daming Katoliko ngayon, no? Wala tayong programang makikita dito na makakapagtanong ka ng live. At lahat ng mga kailangan natin malaman tungkol sa Catholic teachings nandito hanggang sa Bible. Apologetic, exorcism, theology, catechism, no? Nandito po lahat, lalong-lalo na yung proper interpretations of the Bible, which is napakahalaga. Napakarami na po ngayon nagsulputang sekta na yung mga nila, i-share ko lang din yung Brother Eli story tungkol sa lalo na itong tungkol sa ebanghelyo natin, no, tungkol sa kasal. Si Brother, may mga nangangaral ngayon dyan, no, ulitin ko, umiwas na po tayo sa mga actually demonic na yung interpretation nila. Isa yan si Brother Eli na hanggang ngayon yung mga turo niya, alam niyo po ba ang turo niya na napakinggan ko doon, nabiktima ako doon na pwedeng hindi na daw kailangan magpakasal. So, pwede daw magsama na lang as long as nagmamahalan kayo, hindi na daw kailangan ng sakramento. So, yung mga ganong aral na please, na paalala sa lahat, no, tungkol sa ebanghelyo ng pag-aasawa. Please, sabi ni Father Richmond Nilo na pag nagkamali ka interpretation sa Biblia, sabi niya, impyerno ka dyan. Tignan mo ngayon yung mga yung mga aral nila. Kaya hindi na daw kailangan ng kasal kasi daw si Jesus and Mama Mary hindi kinasal. Tingnan mo, no? Maling-mali ang interpretation. Nakakatakot. So please, wag na, stop watching dating daan, stop watching different makaka-apekto sa kaligtasan natin. Mali-mali interpretation nila. At yun lang po sa ebanghelyo, paalala sa atin, no? Gusto nyo ng long and lasting marriage, sabi nga na simbahan natin, make Christ be the center of your marriage and your family. Pangalawa is pray the rosary because the family that prays together stays together. Yun lang po. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando.